Nimbaga bigat tayo mga kapsat. God is good all the time. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At muli tayo po ay mapag-aral ng kanyang salita. At bago niyan ay tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Naway kayo po mag-bless sa bawat isa. Bigay ng katalinuhan upang maintindihan po namin ang salita po ninyo. Tawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Tawin dalangin, papurit pa salamat sa matamis po na Jesus. Amen. Okay, nagadalan tayo, di na minsan, nga Sunday. Napag-aralan po natin yung brokenness is a process. Brokenness is a process. Kaya yung mga tatlong nating napag-aralan ay obey God's will. At yung pangalawa ay utter your nothing less before God. At yung pangatlo, take God's word seriously. Okay, ngayon ay pag-aralan po natin, mga kapatid, umagang ito ay the blessing of brokenness. Yan, the blessing of brokenness. Meron palang blessing. Yung pagkatayo po ay nasasaktan, nabibigo, may mga nararamdaman, nakahirapan, meron palang blessing. Dito sa Psalms 34 verse 18, Psalms 34 verse 18, kung meron po kayong mga Bible, ay babasahin po natin ito. Sabi po ng salita ng Panginoon, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. So nakita niyo mga kapatid na sabi niya, malapit yung ating Panginoon sa mga nasasaktan at sa mga lumalapit sa Panginoon kasi nga kailangan niya yung Panginoon. Ibig sabihin kapag ikaw ay nasasaktan, meron kang nararamdaman, ay lumapit ka sa ating Panginoon. Ito yung sabi niya dito mga kapatid. Kasi marami pong lumalapit sa Kanya kasi nga nasasaktan sila. Karamihan sa mga lumalapit sa ating Panginoon ay meron silang nararamdaman, nasasaktan sila mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya, hindi lang ikaw ay nasasaktan, meron kang dahil kailangan mo yung Panginoon, kundi dahil ay pasalamatan siya at sambahin mga kapatid. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, the blessing of brokenness. Ano itong mga blessing na kung tayo po ay nasasaktan? Pang-una po na ating pag-aralan, yan, mabilis lang to mga kapatid. Ang una nating pag-aralan upang makita po natin yung blessing ng brokenness. Una ay God is proactive. Yan. God is proactive. Ano bang ibig sabihin ng proactive? Controlling a situation by making things happen or by making things happen. Kuna na dito yung abisat. So, ang Panginoon mga kapatid ay yung ating mga nararamdaman. Kung meron man tayong iniisip, problema sa buhay, yung ating Panginoon yung nagko-control. Hindi man nating nararamdaman, pero ang Panginoon ay pinaparamdam niya yun mga kapatid. Dito sa Jeremiah chapter 44, yan, Jeremiah chapter 44 verse 22. Jeremiah chapter 44 verse 22, nasabi po ng salita ng Panginoon, so that the Lord could no longer bear because of the evil of your doings, and because of the abomination which we have committed. Therefore is your land a desolation and astonished and accursed without inhabitants as this day. Verse 23, because ye have burned incense and because ye have sinned against the Lord and have not obeyed the voice of the Lord, nor walk in his law, nor in his statutes, nor in his testimonies, therefore this evil is happened unto you as at this day. So nakita niyo mga kapatid na kung bakit minsan tayo po ay nasasaktan, nahihirapan, kasi nga tayo rin ang gumagawa yun mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon, kasi nga hindi mo dinirinig yung boses, yung salita ng Panginoon. Yung sabi nga, nor walk in his law, nor in his statutes. Ibig sabihin yung salita ng Panginoon. Kaya yung napag-aralan natin nung nakaraan, paano nating seryosuhin yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tayo rin ang gumagawa kung bakit tayo po ay minsan nararamdaman natin na pinapabayaan tayo ng ating Panginoon.
Sabi niya dyan, because, sabi niya, sapagkat kayo'y nagsusunog sa kamangyan at sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon. Yan. At sabi niya, hindi nagsitalima sa tinig ng Panginoon o nagsilakad man sa kanyang kautusan o sa kanyang palutuntunan man o sa kanyang mga patutuo man, dahil dito, ang kasama ito'y nangyari sa inyo gaya sa araw na ito. So God is proactive. Ang Panginoon ay hindi po siya nagkakamali. Ang Panginoon ay ibigay niya yung kanyang mga promise, tinutupad niya yung kanyang mga promise, anuman ang gusto mo, ay kaya niyang ibigay. Pero, sabi ng salita ng Panginoon, kailangan mong sundin ang kanyang salita at gawin ang kanyang kalooban at kagustuhan. Yun lang sabi ng Panginoon para hindi ka mapahamak. Ngayon, titingnan natin mga batid dito sa 1 Peter, dito naman tayo sa New Testament, sa 1 Peter chapter 4, yan, 1 Peter chapter 4 verse 12. Chapter 4 verse 12. Beloved, sabi niya, think it's not strange concerning in the fiery trial which is to try you, as though some stranger things happen unto you. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. So lahat ng pagsubok ng ating Panginoon ay minsan ay hindi madali. Pero sabi niya, dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, nawaring ang nangyari sa inyo, di karaniwang bagay. Kundi kayo'y manggalak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kalwatihan naman ay magalak kayo ng malabis na galak. Sa inyo mga batid, ang mga, sabi ko nga, the blessing of brokenness. Yan. Basta para sa ating Panginoon, yung hirap nararamdaman natin, yung pagka-brokenness natin, pag tayo nasasaktan, sabi niya dyan mga kapatid, darating ang araw ay magiging magalak tayo. Sabi niya pa dyan, hindi lang magalak, sabi niya, malabis na galak. Yan mga kapatid. Kaya nga, ang gusto ng ating Panginoon ay dapat meron tayong kasiyahan, kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo nabuburing sa paglilingkod, kundi patuloy tayo sa Kanya. Kasi nga darating ang araw ay magiging magalak tayo mga batid. So, God is proactive. Pangalawa po mga batid, God is persistent. Ang tao minsan hindi persistent, pero yung Panginoon ay patuloy. Ngayon mga batid ay malapit na tayong makarating sa 2022 at ang dami nating pinagdaanan na tayo po ay nahirapan, nasaktan, nabigo at nagkaroon ng matinding pagsubok sa ating buhay mga batid. Pero God is proactive and God is persistent. Hindi tayo iniwan, pinabayaan ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng persistent? Continue firmly or obstinately in a course of action in spite of the difficulty. Patuloy pa rin kahit na napakahirap mga batid. Dito sa Philippians chapter 2 verse 6. Alam niyo mga batid na ang Panginoon ay nahirapan din siya. Kaya nga gusto niya na tayo din ay maghirap. Sa Philippians chapter 2 verse 6, kaya nga sabi ng Panginoon nung nag-pray siya doon sa sa Getsemani ba yun? Na talagang sabi niya kung will mo Panginoon ay sana malampasan itong kupan na ito. Pero sabi niya kung ito'y kalooban po ninyo, gagawin ko. So dito naman ay sa Philippians chapter 2 verse 6, sabi niya, who being in the form of God, na siya'y bagamat nasa inyong anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat na panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Siya'y Panginoon, siya'y Diyos. Pwede niya tayong iwan sa ere. Pwede niyang hindi gawin ito mga kapatid. Pero, sabi niya dito in verse 7, but made themselves of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Diba? God is persistent. Kahit napakahirap, kahit na yung kanyang reputasyon nasira, kahit na nahirapan siya doon mga kapatid dahil sa tao, binugbog siya, at ano pang mga klaseng mga pangungutya ay naranasan niya. Pero,
mga kapatid, but made themselves of no reputation and took him the form of a servant. The form of a servant, talagang siya agbala servant. Ikaw yun ay napakahirap maging servant. Pero sabi niya, and was made in the likeness of men. Naging tao siya. Verse 8, and being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Obedient. Di lang ang Diyos ay persistent, kundi siya ay naging obedient. Yun yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, kahit sa kamatayan, ay naging obedient siya. Dito sa verse 9, sabi niya dito, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow on things in heaven, and things in earth, and things under the earth, mga kapatid. Kaya lahat ng bagay ay ginawa ng ating Panginoon. Naging humble siya, naging persistent siya, pati reputasyon niya ay talagang nawala, mga kapatid. Nasira. Pero sabi niya, darating araw yung mga taong hindi kumilala sa kanyang ginawa, yung mga taong hindi naniwala sa kanyang ginawa, sabi ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay yuyuko sa harapan ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, ngayon pa lang ay dapat nating paglingkuran ng ating Panginoon. Kasi kapag namatay tayo, isa lang yung ating pupuntahan. Darating araw, yuyuko tayo at yuyuko sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo. Kaya nga, hindi ito yung bagay na hindi natin maiwasan. Sabi nga nang nabasa ko dun sa Facebook na post na anong gagawin natin na mamatay ka na, yung hindi ka mamatay pero punta ka sa langit. Takot sila gurong mamatay. Kaya nga, impose nila yung mga batid. Lahat tayo yung mamatay kasi ito yung kabayaran ng kasalanan. Pero isang kinatakutan natin doon, mga batid, hindi yung kamatayan. Yung isa doon, yung pagharap natin sa ating Panginoon, na ano kaya yung sasabihin ng ating Panginoon sa atin, yung ating mga ginawa. Yun yung napakahirap. Sabi niya dito, tayo po'y harap sa Kanya, every knee should bow, verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is our Lord, to the glory of God the Father. So, mga kapatid, nakita nyo? Okay lang. Kahit na, nasa grace naman tayo. Okay lang kasi, tao lang tayo, nagkakamali. Pero sabi ng verse 11, darating araw, lahat ng ating mga ginawa, lahat ng ating mga sinabi, lahat ng ating mga ginawa dito sa mundong ito, paglilingkod, ano man ang ginawa mo, sabi ng Panginoon, lahat yan, confess mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito sa verse 12, sabi niya, ito nang sabi niya Apostle Paul sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon, sabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kapag ikay naglingkod sa ating Panginoon, hindi sa tao, kahit absence ako, kahit wala ako dyan, kahit hindi nyo ako nakikita, hindi ka man, tao, minsan, naghahanap ng papuri, hindi man ikaw pinupuri sa lahat ng iyong ginagawa, sabi ng Panginoon, salita niya ay kailangan itrabaho mo, gawin mo kung ano man ang gusto ng ating Panginoon. Work out your own salvation. Yan. So, yun yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi nga, lahat tayo aharap sa Kanya. Kaya gawin mo yung trabaho ng ating Panginoon. Verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasures. Ibigyan ka naman ng Panginoon ng kapangyarihan. Ibigyan ka naman ng Panginoon ng espiritu na mag-lead sa iyo upang magawa mo yung mga bagay na para sa ating Panginoon. And sabi niya dyan, verse 14, do all things without murmurings and disputings. Diba? So God is persistent. Hindi siya nagmurmur, hindi siya nag-disputings. Doon, mga kapatid, nung nasa cross na siya, nung pinapalo siya ng tao, sinusutok, yan, tinutupraan pa, kabsat. So, pero hindi siya nagreklamo. Pero ang tao nagrereklamo, mga kapatid, malamig, hindi ayaw ko magsimba kasi malamig, umuulan, yan, hapon na, umuulan pa. Pero talagang pag ikaw ay lilingkod sa Panginoon, gawin mo
Sabi niya dito, do all things without murmurings and disputing. Siguro yung mga Kristiyano nung unang panahon ni Apostle Paul, mareklamo to eh. Kaya nga sinabi niya dito, hanggang ngayon ang tao pa rin mareklamo. Kahit mga Kristiyano mareklamo pa rin. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin yung salita ng Panginoon. Nasabi niya dyan, do all things, lahat ng bagay, ay gawin mo na hindi ka magreklamo. Bulong-bulong, sabi niya dito, bulong-bulong. Verse 15, that ye may be blameless and harmless, the Son of God, which without rebuke in the midst of crook and perverse nation, among whom he shine as light in the world. Kita niyo mga kapatid, God is persistent. Pero gagawin kang ilaw para maliwanagan yung mga taong madilim ang kanilang buhay. So, yun lang yung gusto ng ating Panginoon. At ito yung promise ng Panginoon dito sa verse 16. Pouring forth the word of life, that may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Darating araw itong ating pinag-aralan ng salita ng Panginoon, itong ating paglilingkod. Kaya nga si Apostle Paul, kahit na ang daming naranasan ng mga pagsubok, pero blessing pa rin sa kanya yung mga pagsubok at problemang yun, mga kapatid. Kasi sabi niya, hindi ako tumatakbo na walang kabuluhan. Lahat ng bagay, sabi niya, na ginawa ko, paghihirap, sabi niya dyan, lahat yan ay may kabuluhan. Sabi niya, I have not run in vain, neither labored in vain. Basta para sa Panginoon, may kabuluhan lahat yan, mga kapatid. So, yun yung gusto niya. Kasi nga yung paglilingkod natin sa ating Panginoon nga, sabi ko nga, ay para tayong nagbabike yan eh. Na kapag nag-stop ka na magpedal, matumba ka. Pero kapag patuloy ka pa rin na pagpedal, kahit na sa kunti-kunti lang, makarating ka sa paroroonan mo. So, ganun yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, God is persistent. Patuloy ang ating Panginoon kahit napakahirap. Ang Panginoon kasi minsan ay hindi siya sumusuko, mga kapatid. Kapag gusto niya na gawin mo yung kalooban niya, hindi siya sumusuko. Kaya sabi ng persistent dito, continue firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty. Kahit na napakahirap ka ng akayin, talagang ayaw mo na maglingkod sa Panginoon, ginagawa pa rin ng Panginoon yung paraan para ikaw ay lumapit sa Kanya. Diba? Kay Noah, ay kay pag-aralan natin nung nakaraan, kay tawag nun, si Kan? Ano ko na? Pag-aralan niyo mga kapatid? Si Jonah, yan, si Jonah, di ba? Ginamit niya yung malaking isda para bumalik siya doon sa Ninive. So, ganun mga kapatid, kahit na mahirap ka kahit tinakbuhan mo na yung Panginoon, lumayo ka, pumunta ka na sa ibang-iba't lugar, pero gagawa pa rin ng Panginoon ng paraan para bumalik ka doon sa kalooban ng ating Panginoon. Gusto ko nga nun, pag-graduate ko ng Bible School ay doon ako sa Manila. Gusto ko yung nagtatagalog ako mag-preach. Sabi ko, doon ako sa Manila. Pero kalooban ng Panginoon ay bumalik ako. Ibang daming ginawa ng Panginoon. Nakapag-asawa ko ng dyan, Kabulog. Ngayon, nandito na ako. Bumalik pa rin ako. Kasi ang nagpe-pray sa akin ay si Pastor Eric. Kasi nga siya yung nagparal sa akin, pinapipray niya ako, siyempre bumalik pa rin ako sa kanya. So, gusto niya na magamit pa rin ako sa kalooban ng ating Panginoon. So, hindi mo maiwasan kung sino yung mga nagpe-pray sa iyo, ay talagang babalik ka doon at babalik ka pa rin doon sa paglilingkod. Kahit na napakahirap. Masasaktan ka kasi nga, tinatawag ka ng ating Panginoon. So, God is persistent. Ang Diyos ay patuloy at patuloy kang gagamitin hanggat magagamit ka. Sa verse 3, ay sa pangatlo nating pag-aralan ay God is proactive, God is persistent. Yung pangatlo ay God is patient. Ito yung maganda mga kapatid. God is patient. Ang Diyos natin ay hindi lang proactive, hindi lang persistent, pero ang Panginoon natin ay pasinisyoso. Kahit na ang dami na nating nagawang kasalanan, kahit na ang dami nating pagkukulang, pagkakamali sa kanyang harapan, Diyos pa rin ay mahaba yung kanyang pasensya.
So, ang ibig sabihin ng patient is be patient, your time will come. Pasensya ka. Dahil darating araw, yung oras mo ay darating sa'yo. Kahit yung kamatayan, yun, sabi nga nila, yung kamatayan, hindi mo alam kung kailan. Kaya nga, hanggat, sabi ng Panginoon, kailangan maghintay tayo sa oras na naman bigay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan marunong tayong maghintay. Hindi tayo naku-complain yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dito sa Psalms 40 verse 1, yan, Psalms 40 verse 1, sabi niya po dito, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Aking inihintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamahirap gawin ay yung maghintay. Ito yung pinakamahirap gawin, ang maghintay. Kasi habang naghihintay ka, naiirita ka. Marami pang mga pagsubok yan, marami pang problema hanggang dumating yung hinihintay mo. Eh napakahirap maghintay. Pero, basta para sa ating Panginoon, ay, sabi niya dyan, mga kapatid, ay ibibigay niya sa tamang panahon. Sabi niya, I waited patiently. Naghintay ako na may pagpasensya kasi pag naghintay ka na hindi ka nagpapapasensya, ay talagang may inis ka. So sabi niya dito, ng Bible, na talagang in-emphasize niya talaga yung waited patiently. Kasi nga napakahirap maghintay. Pero sabi niya, and He inclined unto me and I heard my cry. Pero kapag ikaw ay sincere sa pinapanalangin mo, ay talagang, sabi niya, ibibigay ng ating Panginoon. Diba, mga kapatid? Ibibigay ng ating Panginoon. Lalo na pagka ipinagpipray mo ay yung life partner mo, napakahirap yun. Pinagpipray, mga kapatid. Kasi hindi mo alam kung kailan dumarating. Yan. Kaya tulad ni Ma'am Leia, kita niyo kapatid, siya na lang yung hindi nakapag-asawa doon sa Kalayan, doon sa atin, sa church. Pero, pag nakita mo yung mga post niya, positive pa rin. Yung kanyang ipinopost, mga kapatid. Siguro, mga kapatid, ay talagang patuloy niyang ipinagpipray. So, nakita niyo mga kapatid na napakahirap maghintay. Pero sabi niya, basta para sa Panginoon ay ibibigay niya yung tama. Sabi niya, I heard my cry. Dininig niya rin yung kasagutan. So kapag hindi niya dininig, ay nandyan pa rin yung best na para sa bibigay ng ating Panginoon. Ano pa? Dito sa 1 Thessalonians, punta naman tayo dito sa New Testament, kung paano tayo maghintay sa ating Panginoon. 1 Thessalonians 3:5. Sabi ng salita ng Panginoon, for this cause, when I could no longer, mali yata yung basa ko. 1 Thessalonians 3:5. Try natin di 2 Thessalonians. Yan, ito. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, and the Lord direct your hearts into the love of God and to the patience waiting for Christ. So, meron pa rin yung patience waiting for Christ. Kahit yung paghihintay natin sa ating Panginoon, napakahirap yun, mga kapatid. At marami tayong gagawin. Kasi wala pa yung ating Panginoon, hinihintay pa natin siya. Kaya ngayon, habang hinihintay natin yung ating Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy na maglilingkod, ginagawa yung kanyang kalooban, at anuman ang pinapatrabaho ng ating Panginoon, ginagawa natin, mga kapatid. Kasi nga, sa bawat gagawin natin para sa ating Panginoon, ay i-enjoy natin. Kaya nga sabi niyan, and the Lord direct your hearts into the love of God. Alalahanin natin na mahal natin yung ating Panginoon, kaya hinihintay natin siya. Diba? Kapag mahal mo yung tao, hinihintay mo talaga. Diba? Kapag for example, nag-date kayo, kahit na tagal-tagal na nang dumating, hintayin mo pa rin kasi mahal mo siya. So maraming paraan na gawin mo kasi nga mahal mo siya. Ano din yung ating Panginoon? Kapag mahal mo yung ating Panginoon, sabi niya dito,
At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Kahit yung puso mo, hindi ka masasaktan. Kasi pinapatnubayan niya eh. Hinihintay mo yung ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Talagang gusto mo talagang gawin yung kalooban niya. Sabi niya, kahit yung puso mo, ingatan niya upang hindi ka masasaktan at hindi ka magkakamali. Kalooban ng ating Panginoon. Pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. So ano pa mga kapatid? Dito sa Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. Sabi po ng salita ng Panginoon, He healed the broken in heart and binded up their wounds. Nagmayat kabsat. Kanyang pinapagaling ang mga bagabag o bagbag na puso at tinatalian niya ang kanyang mga sugat. Diba mga kapatid, kung meron mang pupuntahan na makapagpapagaling sa ating puso, walang iba kundi ang ating Panginoon. So the blessing of brokenness, may blessing ating pagka tayo nasasaktan sa Panginoon. Sabi niya dyan, kasi nga papagalingin niya. Mas ramdam mo yung kalooban ng ating Panginoon. Mas ramdam mo yung presensya ng Panginoon kapag ikaw ay nasasaktan at lumalapit sa Kanya. Na yung umiiyak ka, nasubukan nyo na yung lumuluhod kayo at umiiyak sa ating Panginoon, ramdam mo yung presensya, yung pag-ibig ng Diyos, yung, kung paano siya kumilos, kasi nga, iniiyakan mo yung problema mo. Nung nandun ako sa Caloocan, doon sa church, isa ako doon, yung aso ko lang yung kasama ko, umiyak ako lagi, basta nag-pray ako, umiyak na ako doon. Ganda, ramdam mo yung presensya ng Panginoon, talagang yung sakit na natatanggal kasi nga lumuluha ka at parang katabi mo lang yung Panginoon na parang nandiyan lang katabi mo at ginagano niya, kaya mo yan, patuloy ka lang, diba, mga kapatid? Kasi nga noon nandun ako ay nahihirapan din ako, lalo na sa pinansyal noon, nandun ako mga kapatid, hirap na hirap ako kasi pagka meron kaming pinupuntahan, nag-agawan sila sa sinong maglibre kay Pastor Remark, sinong sa kanya, parang ikaw na yung nahihiya. Kasi nga, parang parang alam nila na wala ka na talagang pera. Kasi puro, sige, libre nyo si Pastor Remark, punta tayo ng ganito. Parang ikaw, kawawa kang pastor. Parang ganun mga kapatid. Pero, lagi kong ipinagpipray na ingatan ka, tulungan ka ng ating Panginoon. So, ganun. Iniiyakan ko yan sa ating Panginoon na kailan kaya akong magiging maayos naman yung aking kalagayan. So, hindi masama ang lumuhod at humingi sa ating Panginoon. At umiyak sa Panginoon. Napakaganda. Subukan nyo yung mga kapatid. Talagang ramdam mo yung presensya, yung kasagutan ng panalangin mo. Sabi ng Panginoon dito, huwag kang matakot. Umiyak mo yan sa Panginoon. Kanyang pinapagaling ang mga may bagbag na puso, broken heart, and binded up their wounds. Kung ano man yung sugat sa puso mo, ay talagang Panginoon mismo, tatakip niyan yung sugat mo. Lalagyan niya ng bandage. Bandage, mga kapatid. Yung sugat sa puso mo, sa buhay mo, tanuman ang ramdam mo, Panginoon ang magpapagaling sa iyo. So, huwag kang sumuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nakukulang. Pero sabi nga dun sa ating binasa sa Psalms 34 verse 18, basta alam mo magsisi ka at isipin mo yung ating pagkakamali. At sabi niyan, ang Diyos ay nakahanda na tulungan ka at gamitin ka para ikaw naman ay magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Alalahanin niyo lahat ng pigati, kahirapan, ay may blessing yon na darating. Diba? Kapag ikaw ay nalulungkot, darating araw ay matutuwa ka naman. Kapag ikaw ay lumuluha, darating araw ay tatawa ka naman. So lahat ng bagay ay nahirapan man tayo sa ginagawa natin, darating araw ay matutuwa rin tayo. Lalong-lalo na sa Panginoon. Bakit niya sinabi ito nga, hihilat the broken heart and binded up their wounds? Kasi lahat ng tao ay nahihirapan. Lahat ng tao ay nasasaktan. Kailangan lang natin lumapit tayo sa Panginoon. Kung lumapit sa tao, hindi kayang pagalingin ng tao yung sakit mo. Especially dito sa puso mo, yung hindi mo masabi, yung meron kang naramdaman na hindi mo talaga masabi sa iba,
Lumapit ka sa Panginoon. Siya lang ang makapagpapagaling sa'yo. Minsan, sasabihin mo sa tao, tatawanan ka pa niyan. Lalo na pag sasabihin mo na broken heart ako, tatawanan ka niyan. Yan kasi, sino-sinong minamahal mo dyan eh. Sabihan ka pa niyan. Pero kapag sa Panginoon mo sasabihin yan, maintindihan ka. Hindi ka tatawanan, tutulungan ka pa. At para makuha mo yung para sa'yo, para mapaglingkuran mo yung ating Panginoon. Kasi ang Diyos natin, hinihintay ka lang lumapit. Hinihintay ka lang lumapit. Ito yung sikreto ni David eh. Diba, makapangyarihan siya. Meron siyang, siya ay ahari, mga kapatid. Pero, siya lumalapit sa tao. Kung sino-sinong hari dyan, hindi niya nilalapitan. Lumalapit siya sa Panginoon. Diba, mga kapatid? Lumalapit siya sa Panginoon. Hari na to. Siya na nagsulat. Salmo, mga kapatid. Pero, hindi siya lumapit sa tao. Lumalapit siya. Panginoon, kasi sabi niya dito sa verse 2, the Lord doeth build up Jerusalem, gathered together in a house of Israel. Kasi alam niya na ginagawa niya yung trabaho niya bilang isang ari para sa Israel. Kasi sabi niya naman, kaya kung may sakitan sa aking puso, lumalapit ako sa ating Panginoon. Kasi siya lang makapagpapagaling sa atin. Kaya, salamat sa napag-aralan natin sa umagang ito, naway naging blessing po sa atin na lahat ng ating mga kahirapan at nararamdaman ay may blessing na darating sa ating buhay. Kahit sa kahirapan natin sa pag-aaral, pagka natapos ka nyo, blessing na yan, mga kapatid. Mahirap man sa umpisa, pero darating araw ay maging masaya ka naman. So, lahat ng gagawin natin ay may kahirapan, pero may kagalakan, basta nasa kalooban ka ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Ama, sa salita po ninyo. Maikli man, Panginoon, pero napakabuti po. Dahil kayo po'y patuloy sa amin, Panginoon, na sinsusup po kayo sa amin, na kahit marami po kaming managawang kasalanan, ay patuloy nyo pa rin po kaming ginagamit. Kalooban po ninyo. Salamat po, Ama, at patuloy nyo po kaming gamitin, tulungan na maging maayos ang aming buhay upang kami po ay walang hadlang sa paglilingkod po namin. Salamat sa mga kapatid na nandito po ngayon sa church, maging sa mga kapatid po namin nasa online, sa mga nakikinig sa amin at nanonood sa live, Panginoon, salamat po ng marami sa mga anak po ninyong ito. Kaya po mag-bless sa kanila, tumulong sa kanila sa araw na ito, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Napakabuti po. Sa amin dalangin po rin po salamat. Sa matamis po ng Jesus. Amen.